Ang ating pangunahing tauhan ay may pambihirang talento sa paggamit ng espada, walang bagay na hindi niya matutunan, at wala ring makakatakas sa kanyang talim. Napakasipag niya sa pag-eensayo na madalas ay may mga mantsa ng dugo ang kanyang mga palad. Pagkatapos niyang tumigil sa pag-aaral sa high school, ginugol niya ang kanyang 20 taon upang hasain ang kanyang kakayahan sa paggamit ng kutsilyo, hanggang sa maging pinakamahusay na swordsman sa buong bansa. Sa isang abalang restaurant, sumigaw ang waiter na handa na ang omakase ng table 3. Sa gitna ng ingay, may narinig ang mga waiter na alarm mula sa loob ng kusina, kaya't panandali ang tumigil sila sa kanilang ginagawa. Samantala, nasa loob ng kusina ang ating pangunahing tauhan, nakasuot ng earpads at nakafocus sa paghiwa ng isda. Nilapitan siya ng isa sa mga waiter, at sinabing may tumutunog na alarm sa kanyang cellphone. Napagtanto ng ating bida na naka-vibrate pala ito. Nang tingnan niya ang kanyang cellphone, may lumabas na notification mula sa isang laro. Napaisip siya kung yun ba ang larong na-delete na niya dati at kung may problema ba rito. Sinabi ng isang waiter na may bisita raw na dumating. Inutusan ng bida ang waiter na sabihin na wala siya. Ilang sandali pa, isang lalaki ang pumasok sa kusina at sinabing hindi siya naniniwala sa palusot. Pumasok ang isang matabang lalaki at sinabing oras na upang ibigay ng ating bida ang kanyang sagot. Ayon sa kanya, sapat na ang oras na ibinigay niya para mag-isip, at hindi naman daw mahirap ang kanyang hinihingi para sa isang taong araw-araw ay humahawak ng espada. Nang hindi sumagot ang ating bida, tumawa ang matabang lalaki at inakusahan ang kanyang sarili na ignorante. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang malita, sabay sabing dapat daw ipakita muna ng nagpapagawa ang kanyang sinseridad. Binuksan ng isa sa mga tauhan ang malita at tumambad ang napakaraming pera. Ipinagmamalaki ng matabang lalaki na yun ay paunang bayad na 300 na milyong piso, at kung magawa ng maayos ang misyon, mas marami pa raw ang darating. Walang imik ang ating bida, sa halip, mabilis niyang iwinasiwas ang kutsilyo, at hinati ang malaking isdang nakabitin sa harapan niya, napanganga ang matabang lalaki sa takot. Kalma lang na sinabi ng bida na ang kusina ay isang lugar ng kalinisan, at hindi ito para sa mga maruruming katulad niya. Pinaalis niya ang lalaki habang ang mga piraso ng isda ay bumagsak sa sahig. Gulat na gulat, sumigaw ang matabang lalaki at tinawag siyang Swordmaster, gaya ng inaasahan niya. Galit na kinuha ng ating bida ang mas matalim na kutsilyo sa counter, dahilan para umatras ang lalaki at ang kanyang mga tauhan sa takot. Galit na galit silang lumabas ng kusina, bago pa umalis, nagbanta ang matabang lalaki na huwag daw isipin ng bida na sumusuko na siya, at babalik daw siya. Pagsapit ng gabi, matapos magsara ang restaurant, lumabas ang bida at nagyosi sa likod, sinamahan siya ng kanyang katrabaho na nagsabing 300 milyon ng paunang bayad, at kung siya raw ang inalok, tatanggapin niya agad. Nagtanong ang katrabaho kung bakit niya tinanggihan, sagot ng bida, buong buhay daw niya ay ulo lang ng isda ang hinihiwa niya gamit ang kutsilyo. Tinanong niya ang katrabaho kung ano ba ang alam nito tungkol sa pagiging gangster. Nagbiro ang katrabaho, sinabing ginagamit lang siguro ng bida ang reputasyon niya bilang swordmaster. Tinanong nito kung seryoso ba siyang papatay ng tao. Ayon sa kanya, dapat takutin na lang niya ang mga ito para makuha ang pera, bumili ng bahay, at magtayo ng sariling tindahan. Dapat daw matutong mamuhay bilang tao. Ngunit ang tanging sagot ng bida, kahit ilang bilyon pa ang ialok nila, tatanggihan ko pa rin. Biglang may dumating na notification sa kanyang cellphone. Tinukso siya ng kanyang katrabaho, tinanong kung may nililigawan ba siya. Sagot niya, laro lang daw yun. Nagtanong ang katrabaho kung nilalaro pa ba niya ang Miracle Blessing, at inamin ng bida na tumigil na siya. Biglang may tumawag sa kanila, tinatanong kung saan sila pupunta nang hindi naglilinis. Sabi ng kanyang katrabaho, iyon daw ang boss nila, at aalis na raw siya. Mag-isa na lang ang bida, nagyoyosi habang naaalala ang kabataan. Nalugi raw ang kanilang pamilya noon kaya simula noon, nagtatrabaho na siya ng tuloy-tuloy. Pakiramdam niya, masyado siyang naging abala sa paghahanap buhay. Ngunit sunod-sunod pa rin ang tunog ng cellphone niya, nainis siya tinignan nito, nagtaka kung bakit paulit-ulit ang mga notification. Naalala niyang baka na-install niya ulit ang laro nung nalasing siya, kaya napagpasyahan niyang i-delete ulit ito. Napatawa siya nang mabasa ang mensahe tungkol sa pagsalakay ng Demon King sa Academy. Matagal na raw sinasalakay ng mga iyon ang Academy.
Ngunit aksidente niyang naklik ang laro, biglang nagbukas ito, may welcome song pa, nagsabi ang game na, touch the screen to enter. Napangiti siya, at sinabi pareho pa rin ang soundtrack, at magaganda pa rin ang mga babaeng karakter. Bigla, nasira ang screen, lag ba yun? Tanong niya. Bago pa siya makariyak, may malakas at maliwanag na lumabas sa cellphone, hinigop siya nito papasok. Ilang sandali pa, lumabas ang katrabaho ng ating bida mula sa restaurant, hinahanap siya. Napansin nito ang cellphone ng bida na nakahandusay sa lupa, at nagtaka kung saan ito nagpunta, bakit niya iniwan ang kanyang cellphone. Sumigaw ang boss mula sa loob, nagtatanong kung nasaan ang chef. Wala namang kam-alay-malay ang katrabaho sa nangyari, kaya pabirong sinabi niyang siguro nasa banyo lang ang chef, hindi niya alam na nasipsip na ito papasok sa loob ng laro. Sa screen ng cellphone, nakalagay, ang 100% transfer complete. Wala namang espesyal sa larong yun, isa lamang itong tipikal na pay-to-win na mobile game na may auto-hunting system. Isang mass-produced na laro na hindi na kailangan ng paliwanag. Isa lang ang dahilan kung bakit ito nilalaro ng ating bida, nabighani siya sa mga babaeng karakter sa laro. Nakakatawang isipin na kahit siya ay natangay ng larong yun, sa kabila ng dami ng perang ginastos niya dito. Matapos ang maraming ulit ng paglalaro at cycle, hindi na siya ang pangunahing karakter, hindi na rin siya NPC. Sa halip, naging background character siya, isang taong walang nakakaalam kung nasaan na sa mundo ng laro. Ang pangalan niya sa mundong yon ay Kang Jiama. Isang araw, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang tao, nang lumingon siya, laking gulat niya, isang babae. Agad siyang nagtanong kung ayos lang ba ito, at sumagot naman itong maayos siya. Sa kabutihang palad, ang larong Miracle Blessing ay nakabase sa Korea, ang mga pangalan, lokasyon, at heograpiya ay halos pareho, maliban sa ilang bahagyang pagbabago, dahil dito, madali para sa kanya ang mag-adjust. Isang taon siyang nanirahan sa mundong yon, at unti-unting nalimutan kung laro ba ito o totoong mundo. Naranasan niya ang isang buhay na hindi niya natikman sa nakaraang buhay niya, hanggang sa dumating ang araw na yon. Pagbalik niya sa kanyang apartment, sinalubong siya ng mga magulang niya. Tuwang-tuwa at tinawag siyang pride and joy ng kanilang Sorikang clan, si Kang Jiama. Ipinakita nila sa kanya ang acceptance letter mula sa isang prestihiyosong akademya. Nakiusap siyang itabi na lang ito, pero iginiit ng kanyang mga magulang na tuwing tinitingnan nila ito, pakiramdam nila ay sulit ang lahat ng kanilang pagod sa pagpapalaki sa kanya. Tinanong ng kanyang ina kung naiprepara na ba niya ang lahat, at sagot niya'y, malapit na. Masaya ang kanyang ina, at sinabing, sige na, anak. Ngunit sa araw na yon, ang simpleng pangarap niyang mamuhay ng normal ay tuluyang naglaho. Napabuntong hininga siya sa kanyang kwarto, malapit na ang araw na yon, paulit-ulit na siyang nakiusap kung pwede bang huwag na lang, pero wala siyang nagawa, pagod na siya, kaya't nagsimula na siyang mag-empake. Habang nag-eempake, iniisip niya kung gaano kasaya ang lahat, hindi niya kayang tumanggi, tiningnan niya ang kanilang larawan bilang pamilya, at nagtanong sa sarili kung paano nga ba nakapasok si Kang Jiama sa ganoong kaprestihiyosong paaralan. Naisip niyang sinabi ng kanyang ama na lumitaw ang kanyang blessing noong nakaraang taon, at agad siyang kumuha ng entrance exam. Ang kanyang ina ay nagtaka kung hindi raw ba niya natatandaan yon. Napagtanto niyang bago pa man niya masapian si Kang Jiama, mayroon na itong blessing, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakapasa sa entrance exam ng Hoakin Academy. Tinitigan niya ang acceptance letter at napaisip, genius ba talaga si Kang Jiama? Ang blessing ay isang espesyal na kakayahan na parang skill sa isang laro. Ngunit hindi lahat ng tao ay meron ito, karaniwan, ito ay namamana. Ang lipunan sa mundong yun ay hinati sa tatlong uri, ang mga noble, ang mga karaniwan, at ang mga mahihirap. Itinatag ang Hoakin Academy upang mapanatili ang kapangyarihan ng mga nasa itaas. Bagaman kunwari para ito sa hero cultivation, matagal na itong naging eksklusibo para sa mga anak ng mayayamang pamilya. Kamakailan lang, nagkaroon ng special admission para sa mga estudyanteng hindi galing sa pamilya ng bayani, at isa si Kang Jiama sa mga napasama rito. Napaisip siya, bakit kailangan pa ng mga bayani? Alam naman niya ang sagot, dahil sa mga halimaw. Bagaman alam niyang hindi ito tunay na mundo, ang training para sa digmaan ay masyadong totoo. Parang nagre-re-enlist siya ulit. Tinawag niya ang kanyang blessing,
at isang system window ang lumitaw sa harapan niya. Pakiramdam niya ay hindi pa rin siya sanay sa mga ganitong bagay. Nakita niya ang unlock blessing ni Kang GM-ma, ang painlessness, binabawasan ang sakit sa loob ng 30 segundo, may 12 oras na cooldown. Hindi siya makapaniwala, napunta siya sa mundong ito na may ganitong kainang kakayahan, tuwing tinitingnan niya ito, parang nadidepress raw siya. Ngunit naalala niya, nung nakuha niya ang katawan ni Kang GM-ma, mayroon pa siyang isang blessing, ang blessing of the Sword God. Walang time limit, walang cooldown, pero gumagana lang kung ang espada ay mas mababa sa 30 cm ang haba at 5 cm ang lapad. Hindi siya makapaniwala, blessing of the Sword God, at ang pangalan pa niya'y Kang GM-ma, na ang ibig sabihin ay dugong demonyo, parang binibiro siya ng tadhana. Wala raw ganitong blessing sa laro dati, at ang pangalan nito ay masyadong engrandi para sa sobrang simpleng epekto. Pero ang pinakakakaiba, ang kondisyon nito, espadang mas mababa sa 30 cm at 5 cm ang lapad, halatang sashimi knife ang tinutukoy. Ganoon ba, kahit dito, gusto niyong maghiwa pa rin ako ng sashimi? Napailing siya, napagtanto, hindi talaga naaayon ang buhay sa plano. Tinanong niya ang sarili kung kompleto na ba ang gamit niya, bigla niyang naalala, nakalimutan niya ang kagamitan niya sa laro. Kahit ang pinakamahinang E-rank weapon, ay nagkakahalaga ng 10 milyong won, ang karaniwang C-rank, daan-daang milyon, A at S-rank, kayamanan na. Alam niyang sobrang mahal na nga ng matrikula, ayaw pa niyang gumastos sa bagay na pinilit lang siya, pero kailangan ito ng academy, at kung wala siyang dala, masamang impresyon agad. Napabuntong hininga siya at nagpa siya, napupunta siya sa Daikso, habang tumatayo at lumalabas ng kwarto, naalala niya ang una niyang master, na laging gumagamit ng Japanese sashimi knife na mahigit 100 milyon ang halaga. Lagi nitong sinasabi, ang tunay na master, ay hindi sinisisi ang kanyang kagamitan. Sa araw ng entrance ceremony, kung saan iniinspeksyon ang kagamitan ng bawat estudyante, nakatayo si Kang GM-ma suot ang kanyang uniforme, nakatingin sa instructor na may halong pagkalito. Tiningnan ng instructor ang mga sashimi knife sa mesa, at agad nagtanong, ito ba talaga ang sandata mo? Kalma lang ang sagot ni Kang GM-ma, opo. Akala ng instructor ay kalokohan lang ito na gawa ng mga estudyanteng galing sa mayayamang pamilya. Kaya't tumindig ito ng tuwid at sumigaw, sa tingin mo ba biro ang akademyang ito, talagang naniniwala kang tanggap dito ang kutsilyong pangkusina para sa class placement test. Nanatiling kalmado si Kang GM-ma, inulit lang niya, yan ang sandata ko. Sandaling natigilan ng instructor, galit na tinawag siyang, estudyante, ngunit mahina kong paliwanag ni Kang GM-ma. Ako po ay isang special admission na estudyante mula sa simpleng pamilya, ang tuition pa lang ay siguradong napakalaking sakripisyo na para sa mga magulang ko, hindi ko na kayang bumili pa ng mamahaling sandata. Napatingin ng instructor sa kulay ng ID tag ni Kang GM-ma, iyon ang kulay ng mga special admission students, mga hindi galing sa pamilyang may lahing bayani. Biglang tumahimik ang paligid, nabigla ang instructor, isang institusyong kunwaring nagtataguyod ng pantay-pantay na edukasyon, pero halos tinataboy ang isang estudyanteng may malasakit at pagmamahal sa magulang, nakakagulat. Pagkatapos, nagsalita si Kang GM-ma na parang may bigat ang bawat salita. Ang sinisisi ang gamit, ay hindi pa bihasa. Nanigas ang instructor, kilala niya ang kasabihang yun, ang tunay na master, hindi sinisisi ang gamit. Hindi yun linyang maririnig mo lang mula sa isang teenager. Pakiramdam ng instructor, si Kang GM-ma ay mayroon ng level ng mastery, na para bang may malalim siyang pinagdaanan sa buhay. Ang kanyang paninindigan at katahimikan ay may bigat, parang isang Diyos ang kaharap niya. Kaya't pinayagan ng instructor ang kanyang sandata. Salamat instructor, sabi ni Kang GM-ma. Sa gilid, ang ilang mga estudyanteng mayayaman ay galit na nakatitig kay Kang GM-ma, naaasar na ang isang tulad niya ay nakapasok sa academy. Paano nakapasok ang ganyang uri dito, bulungan nila? Ngunit bago pa magkaroon ng gulo, sumigaw ang instructor. Tahimik, pagkatapos ng pagsusuri, lahat ay kikilos ng maayos at mabilis. Habang dumaraan si Kang GM-ma sa pila, tinig ng instructor ang muli nilang narinig. Tandaan ninyo, depende sa kilos ninyo, maaari akong maging anghel ninyo, o demonyo. Sa narinig, parang biglang nanambalik kay GM-ma ang kanyang post-traumatic stress, nag-echo ang tinig ng instructor sa isip niya,
at napaupo siya sa isang bench para huminga. Inaasahan na niya ang pandidiri at pagkamuhi ng iba, pero iba pala pag personal mong nararanasan. Ngunit sa kabila nito, nalampasan niya ang equipment inspection at ang entrance ceremony. Ang natitira na lang ay ang class placement exam. Napatingin siya sa paligid ng Joaquin Academy, hindi pa rin siya makapaniwala na nandito na siya. 3 taon siyang mag-aaral dito. Isa itong paaralan para sa mga bayani, na sa paningin niya ay mas engrandi pa sa kahit anong graphics ng laro. Sa sobrang laki nito, para na rin siyang nasa isang maliit na bayan. Napangiti siya sa sarili, nasa paaralan siya ng mga mayayaman, isang bagay na imposibleng mangyari dati noong kinailangan niyang huminto sa high school dahil sa kahirapan. Biglang may announcement, lahat ng estudyante ay inaanyayahang pumunta sa training hall bago mag-alas 3 ng hapon para sa class placement exam. Binuksan niya ang kanyang bag, tapos na ang ceremony, pero alam niyang ang totoong hamon ay nasa exam. Kinuha niya ang kanyang sashimi knife, exam man yan, kailangan ko pa ring maghanda, sabi niya sa sarili. Napansin niyang hindi pa niya nagagamit ang kutsilyo mula nang dumating siya sa mundong ito, hindi niya ito kinailangan noon, ngunit biglang bumalik sa isip niya ang mga aral ng kanyang master. Kahit isang araw lang, huwag mong bibitawan ang kutsilyo. Sa pagtulog, hawakan mo ito. Napatawa si Kang Jima, isa na naman itong ugali na naipasa sa kanya ng kanyang guro. Pero napaisip siya, baka naman kalaw-angin na ang skills ko, 1 taon na rin. Sa kabila ng 2 dekadang namuhay gamit ang kutsilyo, may kaba pa rin, kaya't dahan-dahan niyang inalis ang takip ng blade para sa simpleng practice stroke. Ngunit nang tuluyang natanggal ang takip, isang enerhiya ang biglang dumaloy mula sa kanyang kamay, patungo sa buong sashimi knife. Ang notification ng sistema ay kumislap sa harap niya. Ang kondisyon ng activation ng armas ay natugunan, ang pagpapala ng Diyos ng espada ay na-activate, ngunit bago niya ito maproseso, isang mensahe ang lumitaw. Ang level ng katawan at armas ay mababa, kaya't inactivate ang suppression upang magsimula ang synchronization. Sa pagkabigla at hindi makapaniwala, halos hindi siya makaisip, ang tanging ginawa lang niya ay hilahin ang kutsilyo, at agad na na-activate ang blessing of the God. Nagpakita ang sistema ng mensahe, synchronization complete. Naway ang pagpapala ng mga Diyos ay sumaiyo, bigla niyang naramdaman ang isang hindi matiis na agos ng lakas, at napasigaw siya sa sakit nang ang pagpapala ng Diyos ng espada ay na-activate sa loob niya. Ang enerhiya ay dumaan sa kanyang katawan na nagdulot ng matinding sakit. Alam niyang kung magpapatuloy ito, mamamatay siya, ngunit hindi tumigil ang lakas. Ang tanging magagawa niya ay tiisin ito, bigla, isang maliwanag at malakas na liwanag ang sumabog sa harap niya. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, ang paaralan sa paligid niya ay nagkalat na parang salamin. Nang hihinayang siya at natulala, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Hinayaan niyang mahulog ang hawak niya sa kutsilyo, at pagdapo nito sa lupa, ang sirang mundo ay naibalik sa normal, na nagdulot sa kanya ng mas malaking gulat. Napagtanto niya na sa oras na bitawan niya ang kutsilyo, ang lahat ay bumalik sa normal. Biglang sumakit ang kanyang ulo at katawan, naunawaan niyang na-activate ang banal na kapangyarihan, ngunit nagtataka siya kung ang epekto ba ng pagkabasag ng mundo ay may kinalaman sa pagpapala ng Diyos ng espada. Malaki ang epekto ng backlash mula sa activation, at alam niyang ang kanyang blessing ng painless ay makakatulong lamang sa banayad na sakit sa kalamnan, hindi sa ganitong uri ng matinding sakit. Tiningnan niya ang nanginginig niyang kamay, at napagtanto niyang kung ganito ang pakiramdam ng bawat activation, hindi magagamit ang kapangyarihan. Isang anunsyo ang maririnig, nagsasabing magtipon ng mga estudyante sa training hall agad. Nagdadalawang isip siya kung kukunin pa ba niya ang kutsilyo. Hindi niya kayang iwanan ang isang sashimi knife na nakahulog sa lupa, kaya tinangkang pag-aani ng sarili sa pag-iisip na baka tanging sa unang activation lang ito masakit. Nang may kabang inabot niya ang kutsilyo, sumigaw siya muli habang ang kapangyarihan ay dumaloy sa kanya sa matinding sakit. Sumigaw siya, ano ba to? Samantala, sa training hall, nagsimulang magtipon ang mga estudyante at ang mga professor ay nag-uusap, tumatawa at tinatalakay kung magkano ang kanilang ginastos sa pagpasok ng kanilang mga anak. Napansin ng isa sa mga professor ang isang figure at sinabi sa isa pang professor, mukhang malayo na ang narating ni Sword Emperor.
Nakaupo malapit ang 7-star hero, ang Sword Emperor, si Siegfried von Nibelung. Binati siya ng mga iba pang professor, na nakakakilala sa kanya bilang isang inapo ni Aaron Nibelung, at direktang disipulo ng nagtatag ng bayani, si Balor Hawkyn. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Siegfried, na nakatitig sa kanila, na nagdulot sa mga professor ng pagkahiya kaya't bumalik na lang sila sa kanilang mga upuan. Napabuntong hininga si Siegfried, at tumingin sa tabi niya nang may lumapit na 7-star hero, si Sage Medea Poison. Binati siya nito at tinanong kung talagang kalahating siglo na ang nakalipas. Sumagot siya na nakikita niyang hindi pa rin nagsisimulang magdamit si Medea bilang isang direktor ng akademya, at nagbiro na kahit sa pag-turn 70 ni Medea, hindi pa rin ito nagbago. Tinukso siya ni Medea, na nagsabing lahat ng babae ay gustong manatiling maganda hanggat maaari, at nag-alok na gawing 10 taon siyang mas bata gamit ang kanyang blessing. Tinanggihan ni Siegfried ang alok, at sinabi na bagaman malapit na siyang mag-70, hindi pa rin siya tumatanda, at dapat pahalagahan ng mga tao ang kanilang panloob na kalikasan. Tinawag siya ni Medea na isang old fogey, at tinukoy na hindi pa rin ito nagbago sa loob ng 50 taon, na nagpagalit kay Siegfried at tinawag siyang isang old hag. Ngumiti si Medea, at tinukso siyang malaki ang pagbabago niya. Kung ito na ang mga klaseng event na ina-attendan niya, nagsalita si Medea, na nagsabing, dati ay hindi mo kayang mag-hangout sa mga egoistic na ito, at inisip niyang siguro, dahil sa paminsan-minsan na pagpapakita ng kanyang apo, siya na lang ang may dahilan para magpunta. Nanatiling tahimik si Siegfried, at binanggit na mukhang magsisimula na ang mga bagay. Samantala, sa gitna ng training hall, ang mga estudyante ay nag-uusap, at nagpapakilala sa isa't isa. Tahimik na nakatayo si Kang Ma at pinagmamasdan sila, naisip niya kung siya lang ba ang may itim na buhok at kung siya lang ba ang special admission student. Naalala niya ang mga estudyante mula sa inspeksyon ng kagamitan, kung paano siya tinitigan ng may pang-uuyam. Ang alaala ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkamababang uri at hindi akma. Bigla, ang pansin ng lahat ay napunta sa isang tao na pumasok sa hall. Isang maliwanag na presensya ang dumaan sa karamihan, at ang mga mata ni Kang Ma ay lumaki sa gulat nang makita kung sino ito. Bawat lalaking nadaanan niya ay parang nahulog sa alindog niya, ngunit alam ni Kang Ma na siya ay si Abel von Nibelung, ang apo ng Sword Emperor, at ang pangunahing hero ng laro, ang mismong dahilan kung bakit siya gumastos ng malaking halaga para dito. Ang subspace na nilikha ng ninunong bayani na si Balor Hawkyn ay isang dimensyon na itinaguyod kasabay ng pagtatag ng akademya, isang realidad na hiwalay sa kanilang sarili kung saan hindi umiiral ang mga alituntunin ng tunay na mundo, pati na ang pagpatay ay hindi pinapansin. Tinanong ni Siegfried si Medea kung ang tema ba ng event ay isang subspace battle royale. Kinumpirma ito ni Medea, at ipinaliwanag na ang mga subspace battles ay isang tradisyon sa kanilang paaralan. Ngunit ngayong taon ay susubukan nila ang isang bagong format, isang battle royale kung saan ang mga kalahok ay paghihiwalayin sa mga grupo ng 10. Nabanggit ni Siegfried na ito ay nangangahulugang isang survival game. Sumagot si Medea na walang mga restriction sa kagamitan, kaya't nagkomento si Siegfried na magiging isang free-for-all ito para sa mga may pribilehiyo, at may access sa mas magagandang gamit. Mabilis na sinabi ni Medea na huwag na itong pag-usapan, at ipinaliwanag na nagsakripisyo na siya ng marami upang maipakilala ang bagong sistema. Idinagdag pa niyang hindi niya kayang baguhin ang nakasanayan, at na ang akademya ay halos pinondohan ng mga maharlika, kaya't dumaan siya sa maraming abala para lang maipakilala ito. Napansin ni Kang Ma si Abel, at hindi maiwasang mapansin kung gaano siya kaganda. Naisip niyang parang isang karakter siya mula sa isang 2D na laro, ngunit napagtanto niyang may higit pa doon. Napaisip siya na ang mga lalaking nagtangkang lumapit sa kanya ay mga hangal, at kung hindi niya alam ang mga nangyayari, baka siya rin ay nagtangkang lumapit. Bilang isang manlalaro ng laro, alam niyang si Abel ay isang karakter na may miracle blessing ibig sabihin ay siya ay konektado sa protagonist ng laro. Naisip niya na ang mga magagandang tao ay laging may kasama, at ang isang tulad niya, isang espesyal na estudyante, ay hindi kabilang sa kanilang antas. Mas pinili niyang iwasan ang mga komplikasyon upang maiwasan ang magulong buhay sa paaralan. Habang inilabas niya ang kanyang libro, naalala niya ang 3 prinsipyo na itinakda niya para sa kanyang hinaharap, tapusin ang kanyang pag-aaral ng walang aberya, mag-secure ng isang tradisyonal na trabaho,
at mamuhay ng ligtas. Binanggit sa libro na ang pinakapaboritong trabaho ay ang pagiging bayani na may sobrang taas na sahod, na nagbigay sa kanya ng katanungan kung anong mga pagsubok ang kasama nito. Naalala niya na pati ang simpleng tingin sa kutsilyo ay nagpapanginig sa kanya, kaya't isinara niya ang libro, at naisip na ang mga bayani ay dapat protektahan ng mundo habang siya ay maghahanap ng mas komportableng trabaho. Isang anunsyo ang biglang umalingaw-ngaw, nagsasabing magsisimula na ang exam para sa Class Assignment 783 ng Joaquin Academy. Ipinaliwanag nito na ang exam ngayong taon, gaya ng naunang inanunsyo, ay isang battle royale sa pagitan ng 10 random na mga cadet. Ang unang pwesto ay itatalaga sa Star Class, ang pangalawa at pangatlong pwesto sa Dragon Class, ang pang-4 hanggang ika-7 ay itatalaga sa Wolf Class, at ang pang-8 hanggang ika-10 na pwesto sa Ordinary Class. Ang mga class assignment ay ibabase sa mga resulta, at ang mga marka ay automatikong itatalaga, at walang limitasyon sa oras. Napansin ni Kang Jiama na tulad ito ng sa laro, at ang layunin niya ay makakuha ng pwesto sa Ordinary Class, kaya't pinlano niyang tapusin ito agad. Inactivate ang Subspace Generation Device, at ang lahat ay pumasok sa subspace. Nagsimula na ang exam na may kasamang mensahe mula sa sistema na nagsasabing, naway ang mga pagpapala ng mga bayani ay sumaiyo. Nagpasya si Kang Jiama na iwasan ang paggamit ng kutsilyo kung maaari. Makalipas ang ilang sandali, ang mga estudyante ay tinatasan ng sistema habang sila ay lumalabas mula sa subspace at inaayos ang kanilang mga class rankings. Samantala, patuloy pa rin ang laban ng ibang mga cadet sa loob ng subspace. Sinabi ni Medea kay Siegfried na dahil sa dugo ng kanyang apo mula sa mga pamilya ng Chang Song at Joelgang, magiging makabuluhan ang kanyang resulta. Tanong lang ni Siegfried, bakit mo pa ito binanggit ngayon? Itinuro ni Medea ang isang kahanga-hangang oras na 7 minuto at 14 na segundo na nakamtan gamit ang isang C-rank na armas. Napansin ni Siegfried na si Abel ay naghahangad ng makatarungang pagsusuri. Sumagot si Medea na bagaman mahigpit si Abel sa pagiging makatarungan, siya pa rin ay kabilang sa mga nangungunang 10 sa kasaysayan ng akademya. Ipinagmamalaki ni Siegfried na ito ay natural lang, lalo na't mula siya sa dugo ng Nibelung. Tumayo siya na nagsabing mukhang magtatapos na, kaya aalis na siya. Ipinaalam ni Medea na may isang grupo pang natitira, ngunit tinanggihan ito ni Siegfried, sabay sabing magkikita sila sa susunod. Sinabi ni Medea ng pabiro kay Siegfried na magkikita tayo sa kabilang buhay. Biglang, isang makapangyarihang sensasyon ang nagpatigil sa kanilang mga paggalaw, at naramdaman ito ng lahat. Tinanong ni Medea si Siegfried kung naramdaman din ba niya ito, at sumagot siya na hindi kapanipaniwala. Tiningnan niya ang entablado at ang mga paligid, at napansin niyang wala ni isang lugar sa buong gusali na hindi naramdaman ang sensasyong iyon. Pagkatapos, muling naranasan nila ang isang agos ng napakalaking lakas, at nakita nilang pumutok ang subspace sa ibabaw nila. Parehong natulala at nakatayo sa gulat habang nasaksihan nilang pumutok ang subspace at nagkabasag-basag. Dalawang estudyante ang nahulog mula rito, na nag-iwan sa karamihan ng naguguluhan. Ang mga estudyante ay bumagsak sa entablado, na nagwasak ng lupa sa kanilang pagtama. Walang makapaniwala na may mga tao palang nahulog mula sa subspace. Pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang muling lumitaw sa ibabaw nila, na nag-udyok kay Siegfried na tumingin paitaas ng may alalahanin. Isang bagay ang nahulog mula sa subspace, at tumagos sa lupa malapit sa isa sa mga bumagsak na estudyante. Agad na tinawag ni Medea ang mga medical staff upang suriin ang kalusugan ng mga kadet na lumabas. Samantala, ang sashimi knife na nahulog malapit kay Kang Jiama ay kumislap ng maliwanag. Bago ang mga pangyayari, siya ay nakatitig sa kanyang kakampi habang pabulong na minumura ito, iniisip na ang resulta ay hindi na maiiwasan at nakatakda na. Ngunit, kasabay ng pagdaan ng ideyang iyon sa kanyang isipan, bigla na lang sinunggaban ng kalaban ang kanyang kakampi, at ibinalibag ito sa pader, na bumasag sa pader at nagkapira-piraso. Napatingin si Kang Jiama sa kanyang squad, at sa wakas ay napagtanto na siya ay napabilang sa deathmatch. Alam niya na ang kanilang mga kalaban ay ang kilabot na kambal ng kasamaan mula sa pamilya ng Iron Family, sina Mao Jun at Mao Shu. Bagamat likas ang kanilang talento, walang hangganan ang kanilang kalupitan at panlilinlang.
Galit na galit si Kang Jiama na pinaglalaroan lang sila ng dalawang ito sa loob ng 30 minuto. Naisip niya kung mukha ba siyang ganoong kaina na hindi man lang siya pinapansin. Tiningnan ni Mao Shu ang taong hawak niya, napagtantong patay na ito, at isinantabi na lang ang katawan, halatang wala ng interes. Sinimulan niyang bilangin ang mga estudyanteng napatay niya, at tinanong si Mao Jun kung ilan na lang ang natitira. Habang tinatapakan ni Mao Jun ang leeg ng isang estudyante, napansin ni Mao Shan na buhay pa ito, pero agad lang itong pinatay ni Mao Jun, sabay sabing, isa na lang yun. Inis na paalala ni Mao Shan kay Mao Jun na siya ang nakahuli ng 4 sa kanila. Humingi ng paumanhin si Mao Jun, sabay turo sa gilid, sayo na yun, paglingon ni Mao Shan, nakita niya ang nanginginig na babae at tinanggap ito, sabay sabing, sige, akin na siya. Habang hindi makapaniwala sa nasasaksihan, napansin ni Kang Jiama na ang babaeng tahimik na nakaupo sa sulok ay tila wala ng lakas ng loob. Lumapit si Mao Shan at tinawag si Mao Jun, tingnan mo to, sakto sa panlasa ko, gusto kong marinig ang sigaw niya. Excited na sagot ni Mao Jun, patay na akong malaman. Nanatiling nakatigil sa takot ang babae, pabirong sinabi ni Mao Jun, grabe ka talaga, kahit bunso ka, ang bastos mo. Sinimulang takutin ni Mao Shan ang babae, tinatanong kung saan niya sisimulang gutiin ito. Doon na sumigaw si Kang Jiama, tinawag ang kambal na mga hayop para makuha ang kanilang atensyon. Tinanong niya kung bakit sila umaabot sa ganito kahit nasa subspace pa lang, mga psychopath ba kayo? Sigaw niya. Ngunit huli na, napagtanto niyang hindi niya naisip ang paglapit niya. Natuwa si Mao Shan, sabay tanong kay Mao Jun, may isa pa pala. Tinuro ni Mao Jun ang name tag ni Kang Jiama, sabay sabing, special student pala to, sa madaling salita, isang walang kwentang gago. Sabay lingon ng kambal kay Kang Jiama, may mga ngiting nakakakilabot. Habang nakangisi, sabi ni Mao Shan, ako na ang bahala sa kanya. Sumang-ayon si Mao Jun, huwag mong kalimutang bunutin ang dila niya, nilait tayo niyan. Tumatawang lumapit si Mao Shan, habang natataranta. Pinag-isipan ni Kang Jiama kung ano ang dapat gawin. Naisip niyang gamitin ang blessing of painlessness, pero naalala niyang 30 minuto nang nilalapastangan ng kambal ang mga bangkay, ano nga ba ang magagawa ng 30 segundo na walang sakit? Bigla na lang lumiwanag ang loob ng kanyang bag, doon niya naalala ang sashimi knife na nasa loob. Alam niyang ang paghawak sa espada ay mag-a-activate ng blessing of the sword god. Hindi pa nga siya nakakalahating araw sa desisyon niyang mamuhay ng tahimik at normal. Napansin ni Mao Shan ang ginagawa niya at nang uuyam na nagtanong, ano yan? Nang ilabas ni Kang Jiama ang sashimi knife, sandaling natigilan ang kambal, tapos sabay silang nagtawanan. Hindi makapaniwala, totoo ba to? Pangungutya nila. Nakatitig sa takot ang babae, inayos ni Kang Jiama ang kanyang tindig, sabay sigaw. Dahil kahit papaano'y medyo nakakatawa ko sa inyo, sisiguraduhin kong hindi ko mararamdaman ang sakit sa kamatayan nyo. Tumalon si Mao Shan papunta sa ere, sumigaw na uunahin niyang basagin ang ulo nito. Walang ibang pagpipilian si Kang Jiama, binuka niya ang kanyang mga binti, at umasa sa himala, inactivate niya ang blessing of painlessness para sa 30 segundo, kasabay ng blessing of the sword god. Habang inaalis ni Kang Jiama ang takip ng kutsilyo, alam niyang pansamantalang papawiin ng blessing of painlessness ang sakit na dulot ng blessing of the sword god sa loob ng 30 segundo. Habang inilunsad ni Mao Shan ang kanyang robotikong kamay papunta sa kanya, nang aasar itong nagtanong kung ano raw ba ang magagawa niya gamit ang isang kawawang kutsilyo. Alam ni Kang Jiama na kung hindi siya makakapaghiwa, mamamatay siya. Nag-aalala siya kung kaya bang hiwain ng sashimi knife ang mabibigat na armor ni Mao Shan dahil tao ito, hindi isda. Naalala niyang minsang tinanong ang kanyang master kung bakit mga sashimi knife ang hawak ng mga gangster sa pelikula, at kung talaga bang ginagamit ang mga iyon para manakit ng tao, hindi lang ng isda. Tinawag siyang siraulo ng kanyang master, sabay sabing pang pelikula lang yun, kahit pa raw ang isang Diyos ay hindi mapapagana ito, pero dinagdag ng matanda, kapag tama ang hiwa, pwede pa rin. Sa sandaling yun, habang dumadaloy sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng sword god, isang matinding liwanag ang kumawala. Iwinasiwas ni Kang Jiama ang kutsilyo, at inundayan ng hiwa ang braso ni Mao Shan, eksaktong sabay sa sigaw nitong, mamatay ka.
Nagulat si Mao Shan nang makita ang sariling braso na nahiwalay, bumagsak ito sa harap mismo ni Kang Jiama. Noong nasa Earth pa si Kang Jiama, minsan siyang tumawag sa kanyang boss para itanong ang tungkol sa mga gangster. Sa kalagitnaan ng tawag, bigla na lang may matulis na bagay na tumama sa pader sa likod niya, isang kutsilyo. Nanginginig siya sa takot, sinabihan siya ng lalaki na tawagin siyang master, at tinanong kung bakit siya interesado sa mga ganong bagay. Alam ni Kang Jiama na ang una niyang master ay dating thug, bilang pagtubos, pumutol ito ng sariling palso at nagtayo ng sashimi restaurant, dahil gusto raw niyang magdala ng kasiyahan sa mga tao gamit ang galing niya sa kutsilyo, kahanga-hanga ang kakayahan ng kanyang master. Sa pagiging mausisa, minsan muli niyang tinanong ito kung bakit sashimi knife ang gamit ng mga gangster sa pelikula. Pasiga ang sagot ng matanda, kung may karanasan at galing ka sa kutsilyo, hindi mo na dapat tinatanong yan. Pinaliwanag ng master na kapag sinaksak mo ang isang tao gamit ang malapad na kutsilyo, kusa raw sumisikip ang balat, kaya hirap itong hilahin pabalik. Pero dahil makitid ang sashimi knife, madali itong maipasok at maalis ng maraming beses. Tinanong ni Kang Jiama kung bakit hindi na lang slice ang gawin, tulad sa isda. Galit na sigaw ng matanda, ang isda nakahiga lang, kapag nakatayo yan, kahit tinapay, di mo kayang hiwain sa isang pasada. Binanggit pa nito na sa manga, laging malinis ang hiwa, pero hindi raw ganon sa totoong buhay. Pinalo siya sa likod, paalala na, master, ang itawag, hindi boss, at kahit pa raw may Diyos ng mga kutsilyo, hindi basta-basta ang ganyan. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, habang hiniwa ni Kang Jiama ang braso ni Mao Shan gamit ang sashimi knife, gumana ito ng perpekto. Nakapako si Mao Shan sa pagkabigla, tinitigan ang sariling braso na ngayon ay nasa sahig, ang babae naman ay nanatiling gulat na gulat. Pagbagsak ng braso, saka palang naramdaman ni Mao Shan ang matinding sakit, sumigaw ito sa matinding pagdurusa. Umiiyak, tinatawag niya ang kanyang nawalang braso, at humihingi ng tulong habang papalapit sa kanya si Kang Jiama. Nangangatog, sinigawan ni Mao Shan si Kang Jiama, lumayo ka, pero patuloy sa paglapit si Kang Jiama, dahil sa takot, tumakbo si Mao Shan palayo, sumisigaw ng tulong. Nanatiling nakatigil si Mao Jun, hindi makapaniwala habang pinapanood ang kanyang kapatid na desperadong tumatakas. Nang makalapit si Mao Shan sa kanya, mabilis na kumilos si Kang Jiama, isang malinis na hiwa, nahati sa dalawa ang ulo ni Mao Shan. Nanlaki ang mga mata ni Mao Jun, nanginginig habang pinapanood ang ulo ng kapatid na nahulog sa lupa. Shan, sigaw niya, puno ng galit at lungkot. Tahimik lang si Kang Jiama, habang ang babae ay nakatingin pa rin, namumutla at hindi makagalaw. Pinilit ni Mao Jun na kalmeyan ang sarili, subspace lang to, bulong niya, hindi talaga patay si Mao Shan. Ngunit habang nakatitig siya sa bangkay, may kakaibang bagay siyang napansin, ang kalaban ay tila ngayon lang nakapatay gamit ang kutsilyo. Hingal si Kang Jiama, nanginginig. Hindi kaya nagkataon lang ito. Iniisip ni Mao Jun. Gayunman, napagtanto niyang kailangan niyang mag-ingat sa kutsilyong yun. Kinuha ni Mao Jun ang armor mula sa kamay ni Mao Shan, kaya natalo si Mao Shan, dahil naging pabaya siya, bulong niya. Isinuot niya ang armor sa sarili, sabay sigaw, ang mga sandatang ito, dapat ginagamit ng dalawang kamay. Inactivate ni Mao Jun ang Blessing of Resolution, na nagpapalakas ng depensa, Blessing of Intervention, na nagpapataas ng talo ng 200%, at Blessing of Spirit, na nagpapalakas ng mga suntok, buong kumpiyansa niyang sigaw, rank blessings to, pangarap lang to ng mga karaniwang tao, tinawanan niya si Kang Jiama, kahit pa S-rank ang weapon mo, hindi mo ko kayang saktan, hindi ako tulad ng kapatid kong si Mao Shan. Samantala, tahimik na tinitiis ni Kang Jiama ang sakit habang bumibilang paatras mula sa 23. Bigla si Mao Jun ay sumugod habang sumisigaw, sabay sabing si Kang Jiama ay nakatayo lang doon na parang tulala buong oras. Nagtanong siya nang aalipusta kung sinasabi na ba ni Kang Jiama ang kanyang huling mga salita. Tumawa si Mao Jun, at idineklara niyang babasagin niya ang ulo nito. Ngunit ni hindi man lang kumurap si Kang Jiama, nang 6 na segundo na lang ang natitira sa kanyang pagbibilang, bigla na lang tinadtad si Mao Jun, paulit-ulit siyang sinaksak gamit ang kutsilyong pang sashimi. Nangisay siya sa sakit habang unti-unting namamatay, si Kang Jiama ay nanatili sa parehong posisyon,
Patuloy na nagbibilang, sa huling segundo, habang namamatay si Mao Jun, napaisip siya kung anong klaseng nilalang ba talaga ang kalaban niya. Nang umabot sa 0 ang countdown, inabisuhan si Kang Jianma ng sistema na natapos na ang epekto ng Blessing of Painlessness, napasigaw siya sa matinding kirot, hawak-hawak ang kutsilyong pang sashimi. Sa pagpapatuloy, biglang dumilat si Kang Jianma, at nakita niyang nasa isang silid siya. Naitanong niya sa sarili kung nasa ospital ba siya, at dahan-daang umupo habang nararamdaman ang kirot na dumadaloy sa kanyang katawan. Bigla namang may pumasok na lalaki sa silid, nang makita niyang gising na si Kang Jianma, agad itong lumabas at iniulat na nagkamalay na si Kang Jianma. Nagulat si Kang Jianma dito, ilang sandali pa, pumasok ang ilang tao sa silid, at siya'y namangha. Hindi pa niya nakikita ang mga taong ito ng personal noon, ngunit tila pamilyar sila. Naalala niya, 50 taon na ang nakalipas, sila ang parehong grupo na tinalo ang ika-6 na komandante ng Legion ng Demon Lord. Sila ang 7-star heroes, ang pinakamalalakas sa sangkatauhan, si Siegfried, at ang punong sage ng akademya, si Medea Poison. Nagtakas si Kang Jianma kung bakit naroroon ang mga ito. Si Siegfried ang unang nagsalita, at tinanong ang kanyang pangalan. Sumagot siya, ako si Kang Jianma, ngunit agad na naging seryoso si Siegfried, at diretsong tinanong, ano bang ginawa mo, Kang Jianma? Nag-alinlangan si Kang Jianma, alam niyang ang naramdaman niya noong laban ay hindi lang guni-guni, totoo yun. Tumingin siya kay Siegfried, at napansin niyang may hawak itong espada, doon niya naunawaan ang bigat ng pansin mula sa isang napakamakapangyarihang nilalang. Kaya tumugon si Kang Jianma. Alam kong kahit isang pocket dimension lang yun, ang mga ginawa ng kambal ay lam abyss, pero, sa tingin ko, samobra rin ang naging tugon ko, kaya tatanggapin ko ang anumang kaparusahan ng walang reklamo. Tinitigan niya si Siegfried, na nananatiling nakatitig sa kanya. Binasag ni Medea ang katahimikan, at tinawag si Siegfried na matandang siraulo, sabay tanong kung paano niya balak tratuhin ang isang bata. Lumapit siya kay Kang Jianma, at sa mapagbiro ngunit malambing na tono, sinabi na kahit na brusco si Siegfried, ito pa rin ang siyang nagtanggal ng baril sa mga ugat ni Kang Jianma habang wala pa ito sa malay. Dagdag pa ni Medea, sabi nila, habang tumatanda, mas nagiging matigas ang ulo, kaya hayaan mo na siya, para na rin sa ganda ng mukha ko. Napahiya si Siegfried at sumigaw, huwag mong banggitin yun, ngunit niyakap ni Medea si Kang Jianma at tinawanan, nahihiya ang matandang ito. Napaisip si Kang Jianma kung bakit ganoon na lang ang ginawa ni Siegfried para sa kanya, doon niya napagtanto kung bakit parang ganang pakiramdam ng kanyang katawan, o parang basang balahibo. Samantala, masayang nakatingin si Medea sa kanyang balikat na may kumikislap na tuwa sa mga mata. Ipinaliwanag ni Medea na habang wala siya sa malay, kinuha nila ang footage ng mga pangyayari at pinanood ito kasama ng staff, nang makita siyang isinakripisyo ang sarili para protektahan ang babaeng estudyante, para siyang isang bayani mula sa isang kwentong pambata. Literal na prinsipe ka sa panaginip niya, ikaw mismo yung prinsipe, biro niya. Bago pa makasabat si Siegfried, naging seryoso si Medea, at sinabihang magpakita ka ng kaunting dignidad. Pero halatang hindi rin siya gaanong nagalit, ipinaliwanag pa niya na hindi nila palalakihin ang issue tungkol sa naging aksyon niya sa pagsusulit kaya't wala siyang dapat ipag-alala. Sa totoo lang, ang kambal mula sa pamilyang Mao ay nakapasok lang sa akademya dahil sa pang-uuto sa matatanda, at kusa na raw silang mag-withdraw. Naramdaman ni Kang Jianma ang gaan ng loob, hindi na niya kailangang harapin ang mga yun sa paaralan. Pagkatapos, sinabi ni Medea na may dala silang balita, nagtanong si Kang Jianma kung ano yun. Ngumiti si Medea at sinabing, ikaw ang may pinakamataas na score, sabay bati ng congratulations. Natulala si Kang Jianma sa gulat, anong ibig mong sabihin, tanong niya. Hindi siya makapaniwala, unti-unting naglalaho sa harap ng kanyang mga mata ang imahe ng isang tahimik, ligtas, at payapang kinabukasan. Ilang sandali lang matapos nito, nasa kanyang opisina na si Medea. Sinabi ni Medea na sa halos 20 taon niya bilang pinuno ng akademya, ngayon lang ito nangyari. Naalala niya ang sinabi ni Kang Jianma, na hindi niya gusto ang pagiging top scorer, na labis na ikinagulat nilang dalawa. Tinanong niya si Kang Jianma kung naiintindihan ba nito ang kahulugan ng pagiging bahagi ng star class, paalala pa niya na kahit galit na galit ang mga matatanda,
Ang desisyon ay batay sa resulta na direktang sinukat ng mismong subspace. Sandaling nag-isip si Kang Jian-ma, pero tumugon pa rin siya na ayaw niya talaga nito, dahilan para muling tanungin ni Medea kung talaga bang hindi niya naiintindihan. Tahimik lamang na pinanood ni Siegfried ang palitan ng dalawa, pero bigla siyang natauhan nang siya na mismo ang tanungin ni Medea, kung naiinis ba siya na si Kang Jian-ma ang nanguna sa halip na ang apo niya. Ipinaalala ni Medea na napanood din niya mismo ang footage. Tumugon si Siegfried na kalokohan daw questionin ang hatol ng subspace, na pinamumugaran ng kalooban ng tagapagtatag na bayani. Pinili ng akademya si Kang Jian-ma bilang top cadet, at dapat sundin na lang nila yon. Nag-isip si Siegfried, kung kahusayan lang sa kasanayan, mauunawaan niya, kung pisikal na lakas, tatanggapin niya, kung karanasan, aaminin niyang karapat-dapat. Pero ang nakita niya sa batang halos hindi pa ganap ang edad ay higit pa roon. Ang bawat galaw nito ay tila sumasagisag sa isang konsepto, isang estilo ng espada na buong buhay niyang hinanap, isang antas ng masteri na hindi niya inaasahang makikita sa ganito kabata. At kahit ganoon, nananatili pa rin ang isang bagay na gumugulo sa kanya, nang binuksan niya ang mga meridyan ni Kang Jian-ma, naramdaman niya ito, ang katawan ni Kang Jian-ma ay malambot at parang hindi kailanman sumailalim sa may sensinang pagsasanay, ngunit tila mayroong isang bagay sa loob, isang bagay na hindi dapat naroon. Napabuntong hininga na lang si Siegfried, sa edad niyang ito, hindi pa rin pala siya lubos na makapaniwalang naroon pa rin ang kompetisyon sa kanyang puso, lalo na sa isang batang kasing edad lang ng kanyang apo. Nagulat siya nang marinig si Medea na pinupuri ang maamong mukha ni Kang Jian-ma, pati ang kabayanihang ipinakita nitong iniligtas ang isang babae sa panganib. Dagdag pa ni Medea, kung 10 taon lang akong mas bata, o kahit ngayon, baka subukan ko pa ring ligawan siya. Tiningnan niya si Siegfried at tinanong, ano sa tingin mo? Tahimik lang si Siegfried, saka nagtanong, alam mo ba kung anong tawag ng mga cadet sa mga babaeng katulad mo ngayon? Naintrigue si Medea, oh, sige nga, sabihin mo, lakas mo anong tawag nila? Tumungtong sa mesa si Siegfried, at dahan-daang inilapag ang tasa ng kape, na lalo pang ginanahan si Medea. Tahimik niyang sinabi, ang tawag sa iyo ay, beach. Hoy! Sigaw ni Medea. Nap-icon siya at sinugod si Siegfried, yumanig ang buong opisina. Kinabukasan, dumating si Kang Jian-ma sa klase niya sa Wolf class, alam niyang ito na ang pinakamagandang kompromiso na kaya niyang makuha. Naalala niya kung paano inutusan ni Medea ang isang staff na dalhin siya sa upper class, ngunit iginiit niyang sumali sa Tiger class. Sumigaw si Medea, hindi pwedeng ipadala ang top cadet sa Tiger class. Sumagot si Kang Jian-ma, bakit hindi? Sinasabi niyong pantay-pantay ang lahat sa akademya, hindi ba? Napilitang umayon si Medea, pero tinanong niya si Kang Jian-ma kung pwede bang itago ito sa mga matatanda, dahil siguradong mas lalong lalaki ang gulo kapag nalaman nila. Napabuntong hininga si Kang Jian-ma habang binubuksan ang pinto ng silid-aralan. Naiinis siya, ang plano niya ay tahimik na mag-aral sa mababang klase at umiwas sa politika ng mga nasa itaas. Pero ayos na rin ito, pasok pa rin sa plano, aniya. Pagkapasok niya, biglang bumagsak ang pinto, lumikha ng malakas na ingay. Napatingin sa kanya ang buong klase, ngunit nang makita nila ang kulay ng kanyang name tag, agad nilang iniwas ang tingin at bumalik sa kanilang ginagawa. Habang naglalakad papunta sa kanyang upuan, inisip niya na sana'y magpatuloy ang ganito, ang hindi siya pinapansin. Nang makaupo na siya, natuwa siya sa katahimikan. Sa wakas, parang matagumpay na naitago ni Master Medea ang kanyang pagkakakilanlan. Tahimik siyang kumuha ng libro at ngumiti, masarap din pala maging loner. Pero bago pa siya tuluyang makarelax, may lumapit na sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang babaeng estudyante mula sa subspace exam. Nagpasalamat ito sa kanya sa ginawa niya noon, tahimik siyang tumitig sa kanya, at naalala nga niya ito. Mabilis namang sabi ng babae, ako yung babaeng nasa exam. Napansin niyang formal ang pananalita nito, kahit pareho lang silang estudyante. Sinabi niyang wala nang dapat ipagpasalamat, kahit sino raw sa ganung sitwasyon ay gagawin ng ganoon, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya ito iniligtas para sa babae, kundi para mabuhay, kaya pakiramdam niya ay medyo mapagkunwari siya. Nagpakilala siya, ako si Kang Jian-ma. Ngumiti ang babae at nagpakilala rin, ako si Chloe, nice to meet you, sabi niya, medyo nagulat pa ring pareho sila ng klase,
Nice to meet you din, tugon ni Chloe. Habang tahimik niyang iniisip kung sino ba talaga si Chloe, halos matapos na ni Kang Jiama ang kwento ng laro, pero hindi niya naaalala ang pangalan nito. Sa pagkakaalam niya, ang huling bahagi ng laro ay tungkol sa labanan laban sa tribong demonyo, kaya nagulat siya na may bagong karakter pa na lalabas, doon niya naisip na baka si Chloe ay isang simpleng background character lang tulad niya. Tinanong ni Kang Jiama kung pwedeng huwag nang ikwento ni Chloe ang nangyari sa kanilang exam, agad itong pumayag, mukhang may sasabihin pa sana si Chloe, pero biglang pumasok ang guro at malakas na inutusan silang lahat na maupo. Sinabihan ni Kang Jiama si Chloe na mag-usap na lang sila mamaya, at tumango ito bilang sagot. Binati sila ng guro sa kanilang pagkakatanggap sa paaralan at sinabing dapat silang maging proud dahil pinili sila para ipagpatuloy ang layunin ng tagapagtatag na bayani, si Valor Hawkin. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Lee Won Bin, ang pangunahing tagapagsanay ng Wolf Class. Ipinaliwanag ni Lee na dahil unang araw nila, magsisimula sila sa basic na physical training, inutusan silang magpalit ng training clothes, at magtipon sa training ground sa loob ng 30 minuto. Nang may nagtanong kung anong klaseng training ang gagawin, sagot ni Lee ay simple lang. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, at 10 ikot sa training ground. Pagkasabi niya noon, sumigaw siya na magbihis na at magtipon, at lahat ay sumagot ng sabay-sabay ng yes. Habang nagsisilabasan ang mga estudyante, nanatiling nakaupo si Kang Jiama, at iniisip kung sinadya ba ang training para gawing kalbo at parang sundalo ang mga kadete, lumapit siya kay Lee, na agad tinanong kung anong iniisip niya. Umasa si Kang na makaiwas sa nakakapagod na training kaya nagkunwaring may sakit. Sandaling nag-isip si Lee bago sabihing bilang top cadet, hindi raw magiging kapaki-pakinabang ang basic training para sa kanya. Inalok siyang sumama sa Star Class training sa unang araw pa lang, at sinabi na pinayagan na siya ng headmaster na sumali sa lahat ng klase. Nagulat si Kang Jiama, at sa isip-isip niya, Medea, hayop ka talagang matandang bruha, nagkunwari siyang nagmamadaling mag-CR, at sinabing konti lang ang pananakit ng katawan niya. Tumawa si Lee at sinabing gusto niya ang pagiging direkta ni Kang Jiama, kita tayo sa training ground, dagdag niya. Sumagot si Kang Jiama ng, yes, sir. Habang tumatakbo si Kang Jiama sa paligid ng training ground, halos mawala na siya ng hininga sa pagod. Sumisigaw si Lee sa kanila na magaan lang yan, at dapat pa silang bumilis, pero si Kang Jiama ay halos mamatay na sa pagod. Biglang lumitaw si Chloe sa tabi niya, at tinanong kung nahihirapan ba siya dahil mukha raw siyang hindi okay. Mahinang tawa lang ang sagot ni Kang Jiama at sinabing ayos lang siya. Tinanong ni Chloe kung pang ilang ikot na siya, at inisip ni Kang Jiama na siguro pang 5 pa lang yun. Laking gulat niya nang tanungin niya si Chloe kung anong ikot na siya, at sumagot ito ng pang-siyam. Hinimok siya ni Chloe, kaya mo yan, sabay takbo palayo, iniwan si Kang Jiama na halos mawala ng ulirat. Pagkalipas ng ilang araw, sa loob ng dorm ni Kang Jiama, kalat ang mga bote ng tubig sa sahig at mesa, binagsak niya ang isa pa sa mesa at napamura, gutom na siya. 1 linggo pa lang sa academy, pero may hindi inaasahang problema na siyang kinakaharap, ang cafeteria. Isang araw, dali-dali siyang tumakbo sa counter at sumigaw na gutom na siya, sabay order ng pork belly rice bowl. Pero napatingin lang ang cafeteria lady sa kahon ng meal ticket sa tabi niya. Doon niya naalala, hindi pala libre ang pagkain, napahiya siya at sinabing kukuha siya agad ng ticket, sabay tanong kung pwede bang ihanda na ang pagkain, pero napatigil siya nang makita ang presyo, 50,000 won para sa isang pork belly rice bowl. Lahat ng ibang pagkain ay mula 2,000 won hanggang 115,000 won, nanlaki ang mata niya sa gulat. Pagbalik sa dorm, ininom niya ang huling patak ng tubig sa bote, at inihagis ito sa sahig. Sa isip niya, sobrang mahal naman ng 50,000 won para lang sa isang ulam. Halos ubos na ang allowance niya, at naalala niya kung paanong tinanggihan niya ang baon mula sa tatay niya. Habang nakatingin sa mga basyong bote sa sahig, humiga siya sa kama at sinisi ang sarili, bakit ba hindi ko tinanggap yung pera? Sa mga sumunod na araw, nabubuhay na lang siya sa pinakamurang tubig mula sa campus store. Biglang lumitaw ang isang notification mula sa system, ipinapakita na ang kanyang pisikal na kalagayan ay tumaas na sa level 12. Habang gumaganda ang kondisyon ng katawan niya, unti-unting lumuwag ang limitasyon ng espada,
na nag-activate ng isang biyaya para sa mga espada na 32 cm pababa ang haba at 6 cm o mas manipis ang lapad. Ngumiti siya sa tuwa nang makita ito, tumayo at tumingin sa salamin, hinahangaan ang kanyang abs. Naisip niyang sulit ang lahat ng pagod, nagtaka siya kung nilinis ba ng Swordmaster ang kanyang mga ugat, pakiramdam niya ay parang nag-i-evolve na siya. Sa kabila ng progreso niya, alam niyang hindi pa lubos ang biyayang yun. Pero kung magpapatuloy siya, baka kayanin na niyang gumamit ng mas malaking espada balang araw. Napatitig siya sa mga sashimi knife sa countertop, naalala niya kung gaano siya natakot humawak ng kutsilyo noong entrance ceremony. Pero ngayon, kapag wala siyang hawak na kutsilyo, parang nangangati ang mga kamay niya, naisip tuloy niyang baka epekto ito ng blessing. Kamot-ulo siyang nagtanong sa sarili kung bakit parang proud na proud pa siya. Biglang may kumatok sa pintuan, pagbukas niya, si Chloe ang nasa labas. Teka lang, naistorbo ba kita sa pahinga mo? Tanong nito. Hindi naman, sagot niya, nakahiga lang ako. Ayos ka lang ba? Tanong ni Chloe, hindi kasi kita nakikita sa cafeteria buong linggo, akala ko may sakit ka. Medyo alanganin siyang ngumiti, hindi talaga ako sanay kumain ng luto ng ibang tao, sagot niya, kahit sa totoo lang, paborito niya yon at gutom na siya. Tumango si Chloe, parang naintindihan naman, huwag kang mag-alala, pero kung okay lang sa'yo, bili tayo ng ingredients sa campus store, pwede tayong magluto ng hapunan ng sabay. Hindi na siya nagdalawang isip, dinampot agad ang jacket, Tara na, sabi niya, naiwan si Chloe na medyo naguguluhan. Teka, inaanyayahan mo ba talaga ako kumain? Tanong niya. Oo, sagot ni Chloe, medyo nagulat sa bilis ng tugon. Masayang nauna si Kang Giamma. Sabay sabing magaling siyang magluto at siya na bahala, tinanong niya kung ang dorm ba ni Chloe ay nasa tapat lang, at tumango ito habang humahabol sa kanya. Sa dorm ni Chloe, napasigaw ito, ang sarap, ngumiti si Kang Giamma, buti naman nagustuhan mo. Ang bilis mo magluto, ang galing pa, papuri ni Chloe, ako kasi, nagpakulo lang ng isda dati, di ko inakala na makakatikim ako ng ganito. Tahimik lang siyang tumingin sa mga basyong plato, labis ang kasiyahan. Kanina, tinanong niya kung pwede niyang silipin ang fridge, pumayag si Chloe, at laking gulat niya na halos lahat ng laman ay isda. Paliwanag ni Chloe, galing siya sa lugar malapit sa dagat, at nagkasense lahat para kay Kang Giamma. Ngumiti siya, naramdaman niyang nangangati na naman ang kamay niya, gustong-gusto na niyang magluto ulit. Naisip niyang maghiwa ng sashimi bilang treat sa sarili. Pero medyo nag-alinlangan dahil sa blessing of the sword god. Napatingin siya sa mga kutsilyo sa counter, tinanong niya kung may mas mahaba bang kutsilyo si Chloe, nagtaka ito, pero nang ipaliwanag niya na ang weapon niya ay katulad ng ganong uri ng espada, naintindihan niya. Inabot ni Chloe ang kutsilyo at tinanong kung ayos ba yun, pero nagdesisyon si Kang Giamma na gamitin na lang ang kitchen knife. Hawak ang kutsilyo, sinabi niya sa sarili na tatapusin niya ang lahat sa loob ng 30 segundo, inactivate niya ang blessing of painlessness, at nag-focus sa sashimi. Naalala niya ang panahong siya ang pinakamagaling na swordsman sa buong bansa. Inactivate niya ang blessing of the sword god, at mabilis na hiniwa ang isda. Sa loob lang ng 21 segundo, na-scale na niya ang isda, naalis ang tinik, nilinis ang loob, at na-fillet ang laman. Napakaganda ng resulta, para siyang gumawa ng obra maestra, proud siyang hindi pa rin siya nawala ng galing. Ang galing mo, paano ka natutong magluto ng ganito? Tanong ni Chloe. Dati akong part-timer sa Japanese restaurant, sagot ni Kang Giamma. Part-timer, ano yun? Tanong ni Chloe, gulat, ha? Di mo alam, tanong niya pabalik. Pasensya na, sagot ni Chloe, medyo nahihiya, walang problema. Siguro dahil magkaiba tayo ng pinanggalingan, sabi niya. Nagpalit siya ng usapan, masaya ako na nagustuhan mo yung luto ko. Tumango si Chloe, masaya, sabay alok na siya na ang maghuhugas ng pinggan bilang kapalit, nagpasalamat si Kang Giamma, at hinayaan na ito. Habang nagmamadaling pumunta si Chloe sa lababo, lumapit si Kang Giamma sa bintana, tumingin sa buwan, at hamyunin ng mahina, busog at kontento. Pero bigla siyang napatigil nang marinig ang lagaslas ng mga plato na nahulog, kasunod ang sunod-sunod na paghingi ng paumanhin ni Chloe, napaisip siya, ginagawa ba niya talaga to sa bahay nila? Naalala niya ang sarili niya nung edad niya si Chloe, at kung paanong siya rin ay nagsimula sa mga ganong gawaing bahay.
Biglang may nahulog na papel sa mesa at bumukas ito pagkabagsak, nagulat siya nang makita kung ano yun, diary pala ni Chloe. Ang bilog at maayos na sulat kamay, pati ang mga cute na sticker, ay nagpaalala sa kanya na si Chloe ay tulad lang din ng ibang babae sa edad niya. Plano sana niyang ibalik agad ito, pero hinay pa ng hangin ang pahina at bumukas sa isang entry. Nabasa niya na ang taong nagligtas kay Chloe noong exam ay nasa klase rin pala niya, at pangalan nito ay Kang Gemma. Nakasulat doon na tuwing nakikita siya, tumitibok ng mabilis ang puso ni Chloe, at hindi niya alam kung paano siya kakausapin. Napangiti si Kang Gemma. Ang cute, naisip niya. Doon niya naintindihan kung bakit si Chloe ay tila nahihirapang kausapin siya noong mga nakaraang araw. Dahil sa matinding curiosity, binuklat pa niya ang ilang pahina. Bigla siyang napatigil, namutla at nanlaki ang mata niya sa nakita. Isang buong pahina ang punong-puno ng iisang linya, paulit-ulit. Mahal ko siya. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa lababo. Paglingon niya, nakita niya si Chloe, nakatayo, nanginginig, at kitang-kita ang takot sa mukha. Pinigilan ng luha, halos bulong ang tinig nito nang tanungin siya. Nakita mo ba yung diary ko?